Ha ha ha. Sobrang sakit. Sandali, hindi ba ako patay? Kung patay na, wala nang mararamdaman. Buhay pa rin ako kahit ganito ang bagsak ko. Talagang matibay ang buhay ko. Ang ikalawang prinsipe. Hindi ko akalaing napakalalim pala ng iniisip ni ate. Pati sariling buhay, isinasugal pa para makuha ang simpatsya ng ikalawang prinsipe. Ha 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 ha. Sabi ko na nga ba, darating siya. Nakakairita talaga. Pati mga lalaki sa tabi ko, napapatingin ako. Napadpad pa ako sa isang nobela. Ang taong nasa harap ko ay ang kasalukuyang ikalawang prinsipe na si Feng Nanfu. Siya rin ang lalaki sa nobelang ito. At ang bida sa katabing boses ay si Luya Oyao. Siya ang dakila at tanyag na pangunahing babae sa nobelang ito. Samantalang ako, si Lu Yanshu, isang malas na kontrabidang babae. Napunta sa kapangalan kong masamang babae. Nagkamali ng minahal ang orihinal na bida. Tapos, sa gitna ng pangutya, itinulak siya mula sa mataas na entablado. Sa huli, namatay siya ng puno ng galit. Noong una kong binasa ito, sinabihan ko pa ang otor. Kung wala kang utak na gumagana, hindi mo talaga maisusulat ang ganitong klaseng kalokohan. Lu Yanshu. Hindi ko inakala na kaya mong bumagsak ng ganito kalala. Paano lumapot ng ganito ang mukha mo? Ikalawang prinsipe, ang baho ng bibig mo, pati ako nadamay. Ngayong sandali. Aray. Sa buhay na ito, naging kabayo na ako ng mga tao. Kalahati ng buhay ko, pagod na pagod sa sobrang overtime. Napadpad pa ako sa nobela. Sino pa ang magtitiis sa asal mong ito? Pare-pareho lang naman kayong kunwari mabango pero ang totoo puno ng kalokohan. Walang mas mataas o mas mababa sa inyo. Lu Yanshu. Talagang naghahanap ka ng gulo. Hindi sinasadya ng aliping babae na umiwas, mahal na ikalawang prinsipe. Gusto mo ba akong tapakan hanggang mamatay? Dapat nga, sunod-sunuran lang akong maapakan mo hanggang mamatay. Paumanhin, ako ang may kasalanan. Bakit naman ganyan ang ikalawang prinsipe? Pang-aapi sa isang mahina na babae gamit ang kapangyarihan. Talagang sobra ang pagiging abusado ng ikalawang prinsipe. Nakakaawa talaga si Binibining Lu. Ikalawang prinsipe, hindi naman kailangan na para sa isang babae lang ay sisirain mo ang sarili mo. Pati pangalan at dangal mo, winasak mo pa. Hala, umalis ka nga. Salamat, mahal na ikalawang prinsipe. Sobrang sakit ng likod ko. Ang bangin pala, mas matindi ang padapa pagkatapos ng pagbulusok kaysa sa inakala ko. Natukoy nakakabaliw lang ng host. Ngayon, ang nakabigkis ay ang baliw na si Shoshu. Ay, hindi pala ang usapan. Chismis ang usapan. Kapag kumain lang si Shoshu ng marami at nagsaa, makakaipon siya ng puntos. Maaaring ipambili ng mga paninda sa tindahan ang mga puntos. Random ding namimigay si Shoshu ng mga gantimpala. Tito, dumating ka rin sa wakas. Natukoy na ang host ay nasugatan matapos mapadpad sa ibang mundo. Malapit na siyang makatanggap ng gantimpalang isang matibay na gamot na pampalakas ng katawan. Tito Feng, ang gamot na ito mo ay halos kasing laki na ng bola. Sigurado ka bang gamot iyan? Baguhan pa ako. Ikaw ang una kong host na nakabigkis. Hindi pa ako masyadong bihasa sa trabaho. Medyo malaki lang ng kaunti ang gamot na ito. Pero garantisado ang bisa niyan. Ito ba ang bolang putik na pinulot mo sa lupa? Lumabas ka, maldita mong daga, handa ka ng mamatay. Mabuting ginto ng asawa. Bilisan mo at tingnan mo kung nasaktan ka ba. Ako ito. Ang nanay nitong katawan ay napakaganda. Parang isang diwata. Noong nakaraang buhay, isa akong ulila. Mula pagkabata, naiinggit na ako sa mga taong may ina. Bagamat ang nanay sa harap ko ay wala akong dugong kaugnayan. Pero noong binabasa ko ang aklat na iyon, alam ko. Talagang mahal niya ako bilang ampon na anak na ito. Sino ba ang nagsasalita?
Noong nasa bibig pa lang si Xiao Chu kanina, halatang hindi naman gumalaw. Baka multo. Malaki ang melon na dala ng host. Pakinggan mo ba ang melon ko o hindi? 16 na taon na ang nakalipas, sa isang gabing madilim at malakas ang hangin. Ang asawa ng pangalawang Panginoon ng mansyon ay nanganak. At isinilang ang isang babae. Tito, pwede bang sabihin mo ang mga hindi ko alam? Ang mahalaga ay ang taong isinilang ni Xinlan, 16 na taon na ang nakalipas ay ikaw. Hindi si Luya Oyaw. Tama ako, ang narinig ko ay ang tinig ng puso ni Luyanshu noong una. Si Luya Oyaw talaga ang anak ng katiwala. 16 na taon na ang nakalipas, sabay na nanganak ang asawa ng katiwala at ang ina mo. Nainggit ang katiwala na maganda at payapa ang pamilya ninyo. Kaya sinamantala niya ang kaguluhan at ipinagpalit kayo. Pagkatapos, napatay ang asawa ng katiwala habang tinatakpan si Luya Oyaw ng palaso. Nakita ng ina mo na wala ka ng ina kaya't nakakaawa ka. Kaya inampun ka niya bilang anak na babae. At dahil talaga ang kayo ay totoong mag-ina. Natural na may malalim kayong ugnayan. Kaya hindi niya mapigilang maging mabait sa iyo ng ganoon. Ibig sabihin, ako ang tunay na lehitimong anak ng mansyon ng pangalawang Panginoon. Samantalang si Luya Oyaw ay anak ng katiwala. Sa buhay na ito, may nanay ako. Hindi nakapagtataka na kamukhang-kamukha ko si Xiao Chu. Hindi nakapagtataka na sa unang tingin ko pa lang sa kanya. Ay hindi ko napigilang lapitan siya. Gusto ko sanang personal na tanungin si Xiao Chu. Pero kahit paano, hindi lumalabas ang mga salita ko. Naririnig ko kung ano ang iniisip ni Xiao Chu sa puso niya. Lihim ito. May langit na batas na pumipigil sa akin. Kaya talagang hindi ko masabi ang lihim na ito. Mabuting anak. Nagsaangan ka. Akala ko, ganito pala kainit ang yakap ng isang ina. Ito pala ang pakiramdam na may nanay. Ang sarap pala, gusto kong mahalin si nanay habang buhay. Ano man ang mangyari sa hinaharap. Poprotektahan ko ng mabuti ang aking Xiao Chu. Hindi ko nahahayaang masaktan pa siya kahit kaunti. Mrs. Mangyari po lamang na pumunta kayo sa bulwagan sa unahan. May nangyaring napakalaking bagay ngayon. Hindi ka naman talaga gusto ng matandang babae. Siguradong hindi maganda ang kahahantungan nito. Ay naku. Yitsad, maliit na mabaho. Huwag kang kumain. Hindi pwedeng basta kainin ang bagay na iyan. Luyanshu, napakalaki naman ng loob mo. Hindi lamang pati ang hindi pa nga napapangasawa ng kapatid mo ay pinipilit mo pang agawin. Nasaktan mo pa ang ikalawang prinsipe. Ngayon, buong kabiserang lungsod ay pinagtatawanan ang mansyon natin. Nasiyahan ka na ba? Gumawa si Luyanshu ng napakalaking gulo. At may gana ka pang kumain. Sabi ko nga, busog na ako sa gamot. Naniniwala po ba kayo, Luyanshu? Noon pa man, sinabi ko nang hindi dapat kita inampon. Ang dukha ay dukha talaga. Kaya nitong gumawa ng ganitong kahihiyang bagay. Si Xiao Chu ay anak ko. Hindi ko hahayaang dumisan siya ni Numan. Ang kapal ng mukha mo. Talagang taliwas na sa langit. Isang mabangis na babae na parang general. Halina rito, maliit na shoshu, may malaking melon ka ba? Kakain ka ba o hindi? Sino ang kakainin? Sino ang nagsasalita? Tungkol ito sa inyong lola. Nawala sa kalagitnaan ng buhay ang matandang babae sa kanyang asawa. Para maibsan ang kanyang kalungkutan. Pinapatulog niya ang lahat ng alila sa kanyang bakuran. Ay, ang tindi naman nito. Hindi mo makita, ha? Ang nanay kong ito, medyo bukas talaga ang isip. Totoo nga, kanina lang. Kagigising lang niya ng isang alila na ang pangalan ay Tiesu. Nang marinig niyang pinaparatangan ka ni QZ. Kaya nagmamadali siyang nagbihis at tumakbo rito. Kanina lang ba, tama? Kung ikukumpara mo iyan kay ina, bibigyan ko siya ng munting handog na matamis. Sino ba ang tatawag niya na kalokohan, hahaha? Huwag na huwag mong hayaang may makarinig ng konsyensyang iyan. Pinangalagaan ko ang pangalan ko buong buhay ko. Hindi pwedeng basta na lang itong masira. Tapos na, parang narinig nilang lahat. Ay, mahal kong Ginoo. Ay, ikaw. Kung kumalat ang masamang balita ng tahanang ito, masasangkot sa gulo ang hindi kakayaning isipin na kahihinatnan. Ina, bakit po kayo umalis?
May mahalaga po bang hindi pa tapos? Ah, ah. Yanshu. May mga bagay na hindi pwedeng basta sabihin sa labas. May alam nga ako ng ilang lihim na hindi pwedeng sabihin. Pero ang kapalit ay naging mabait kayo sa akin. Kaya hindi ko nasasabihin. Baka pati buhay ninyong lahat ay sabay-sabay pang mawala. Ikaw. Ikaw na ulupong inis mo ako talagang nasipa mo sa bakal. Walang kaawa-awa sa iyo. Mabait na bata, may sugat ka pa pala. Sino ka ba para saktan ako? Bagsakan ka sana ng langit, babae ka. Huwag po. Talagang malaki ang tadhana. Sobrang taas mong mahulog pero hindi ka man lang nasaktan. Bilisan ninyong kunin ang manggagamot. Mabait na anak ng pamilya. Paano ka nakapag-akyat ng ganoon kataas? Mag-ingat ka at baka madapa. Mahigpit mong yakapin ang puno. Nandito si babae para salubungin ka. Hindi na kailangan, kaya ko itong bumaba ng mag-isa. Mabait na anak ng pamilya. May sugat ka pa pala. Napakadelikado kanina, babae. Ako ang napahamak kanina. Ay! Tiyo, may pakwan ba ang kuya ko? Hoy, peke ang magiging mapapangasawa ng kuya mo. Ano raw na peke ang mapapangasawa? Ang tunay na suksuer ay talagang babae. Pero matagal nang nakipagtanan si tunay na suksuer sa kasintahan niya. Para mapanatili ang dangal ng pamilyang Su. Kaya pinasuot nila sa alila ni suksuer ang balat ng mukha ng tao. Para magpanggap na siya. Dahil kasama niyang lumaki ang alilang iyon. Kaya kabisado niya ang bawat kilos at salita nito. Mas matangkad ng kaunti si suksuer. Hindi nakahanap ang pamilyang Su ng angkop na katulong na babae. Kaya ang alilang iyon ang ginamit nila. Magkahawig din ang kanilang pangangatawan. Hindi ba iyon binti ng babae? Noong huling punta namin sa bundok para manguha ng mga sariwang usbong. Akala ko nga napagkamalan ko lang. Fenji, gusto mo ba ng mga babae? Narinig din ni babae ang puso ni Luyanshu. Siyempre gusto niya ang mga babae. Hindi pwede. Kailangan kong patunayan muna kay Yaoyao. Yaoyao. Kayo ni Xuer ang pinakamabuting magkakaibigang babae. Nakita mo na ba kung lalaki o babae talaga siya? Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Sabi mo na nga at si Xuer ang pinakamabuti mong kaibigang babae. Paano pa siya magiging lalaki? Yaoyao, hindi mo marinig. Ang nasa isip ni Luyanshu, naririnig nating lahat. Bakit ikaw lang ang hindi nakakarinig, Yaoyao? At kanina pa yata sinabi ni Luyanshu na kapatid niya raw ako. Bakit naman niya sasabihin iyon? Ate, paano mo nagawang tratuhin ng ganoon ang dalawang kuya? At ganyan pa ang pagtrato mo sa ikalawang prinsipe. Darating ang kasalanan ng maharlikang sambahayan. Mukhang magkakagulo ang mansyon ng ministro natin. Ano na naman bang pakulo ni ikalawang prinsipe? Ang panghila ko kanina sa kabayo ay talagang sakto. Tingnan mo nga, may bukol pa sa ulo niya. Ay grabe, ako ang nabangga. Bakit ang weird ng mga kilos ng lahat ngayon? Hindi lang iyan. Kumain pa ng tae si ikalawang prinsipe. Kahit na naharang niya ng tama. Hindi naman nakita ng iba ang anggulo ko. Pero nakita nila. Ewan ko lang kung alam na ni Luya Oyao. Kung alam niya na kaya pa ba niyang ibuka ang bibig niya sa hinaharap. Tapos na, lagot ang mansyon ng ministro. Ikaw. Ikalawang prinsipe, ano pakiramdam mo? Parang may kakaibang amoy si ikalawang prinsipe.
Ikalawang prinsipe, pasensya na po, bata pa si Xiao Chu at hindi marunong. Kung galit ka, sa akin ka na lang dumiretso. Huwag mong sisihin si Xiao Chu. Sapat na ang tiniis ng alaga ko. Hindi ko na siya hahayaang mapahamak pa. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag may taong nagpoprotekta sa iyo. Kung may gawin ka sa akin at sa pamilya ko, ipapaalam ko sa buong mundo ang ginawa mo. Kumain na si Feng Nanfu ng tae. At bagong luto pa. Tingnan na lang natin. Ang alaga ni inay. Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa iyo si ikalawang prinsipe? Ina, ayos lang po ako. Nagbabanta lang ako. Kung may gawin siya sa akin at sa mansyon ng ministro, ipapaalam ko sa buong kaharian na kumain siya ng bagong lutong tae. Tay. Aba, nasa ganito na pala kayo. Panig ka pa talaga kay ate. Hindi basta-basta mapalalapit sa kanya si ikalawang prinsipe. Ate, ganyan ka na ba sa ikalawang prinsipe? Hindi iyan magpapalampas ng ganoon na lang. E ikaw, bilang kanyang mapapangasawa, at anak ng mansyon ng ministro. Natural lang na humarap ka at maayos mo siyang payapain. Nandito ka naman, tiyak na walang mangyayari sa mansyon ng ministro. Tama ba ang sabi ko? Ang pagpapatahimik sa kanya ni Yaoyao ay pwede. Pero hindi maaaring maging malapit ang lalaki at babae. Huwag kang magkakaroon ng anumang ugnayan sa kanya. Sino ang makakaalam? Baka may kinain din siyang marumi. Ikalawang prinsipe ay mahalaga at marangal. Lahat ng kinakain at ginagamit niya ay pawang pinakamainam. Paano siya makakakain ng maruming bagay? Sa kabuuan, huwag kang makipag-ugnayan sa kanya. Naririnig ninyong lahat iyon. Boses iyon ni Xiao Chu. Pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Ano nga ba iyon? Boses ng puso iyon. Pagbalik ni Xiao Chu ngayon, maririnig ko na iyon. Anhong. Mula sa boses ng puso ni Xiao Chu, may nadiskubre akong malaking sikreto. Anong sikreto na naman? Ang dalawang sikreto na narinig ko ngayon. Sobra na para sumakit ang ulo ko. Si Xiao Chu lang ang tunay naming anak. Si Yaoyao. 16 na taon na ang nakalipas dahil sa inggit ng katiwala sa aming pamilya Lu at sa ganda. Pinalit niya ng palihim ang mga bata. Namatay ang asawa ng katiwala habang iniligtas si Yaoyao. Naawa ang aming pamilya Lu. Kaya ang batang nawalan ng ina ay inampon namin bilang anak na babae. Pero hindi namin alam na ang batang inampon ay ang mismong anak naming laman at dugo. Kapag naibalik na ng katiwala, saka na natin pagdedesisyunan. Sa dati kong buhay, nag-iisa lang ako. Saan man ako pumunta, pareho lang. Pero rito, may nagmamahal sa akin ang aking ina. Kailangan ko rin siyang protektahan. Hindi ako nag-aalala kay Lu Yaoyao. Si ikalawang prinsipe ang kinokonsidera ko. Kahit hawak ko ang ebidensya. Pero kung magpakamatigas siyang hindi aaminin, wala rin akong magagawa. Sa ngayon, ang mahalaga ay humanap ng mas malakas na sandalan kaysa sa ikalawang prinsipe. Naalala kong si mahal na Lakan Feng Bichi ay may kapansanan. At lagi siyang nakaupo sa wheelchair. Parang laging nakaipit ang buhay niya. Ayon sa nobela, dahil sa problema sa katawan niya, at sa bugnutin at mahigpit niyang ugali. Siya ang pinakamalaking kontrabida sa kwento. Ang isang baldado na hindi makalakad gamit ang dalawang paa. Paano pa magiging emperador? Pero si Feng Nanfu, sa tulong ni Panginoon Lu Yaoyao at ng buong sambahayan ng Tser, ay naging emperador. Samantalang ako ang pangalawang babaeng bida. Pagkatapos niyang maupo sa trono ay pinahirapan ako hanggang sa wasak na wasak ang katawan ko. Hindi. Pagkatapos noon, dahil sa sobrang pangulila sa akin iksinlan, ay nagkasakit siya sa pagkalumbay. Kailangan kong kumilos agad at iligtas ang sitwasyon. Hindi pwede, hindi ko hahayaang mangyari ang ganito. Kung nakatakda na itong maging trahedya, mas mabuti pang magsikap akong agawin ito. Baka sakaling mabago ko pa ang takbo ng lahat. At makahablot ng kaunting pag-asa. Ate, alam ko. Naiinggit ka palagi na ako ang tunay na anak ng ina at ama. Pero hindi mo rin pwedeng gawin akong target para nakawin ang mga bagay ko. At mag-imbento ng kung anong katawa-tawang kwento. Anong kwento? Saan ko ba malalaman? Baka sakali bang sa wakas ay napagtanto na ng aking ina. Na ako ang tunay niyang anak. Ina, napakatapang mo. Aking ina. Ikaw ang aking Diyos. Bakit iisa lang ang sinasabi mong napakatapang? May ambag din ako ha. Gusto ko rin maging Diyos sa puso ng anak ko. Pagdating sa ganitong pagkakataon, nagpapanggap ka pang walang alam.
Kung hindi dahil sa paninira mo sa pagitan ko at ni Ama. At sa pilit mong sinasabing anak ako ng tagapamahala. Hindi sana kayo nagdala ng tagapamahala rito para salungatin ako. Kahit ilang dekada na akong nagsilbi sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Paano ninyong basta nalang pinaniniwalaan ang sabi-sabi ng iba? Maliwanag na ayaw niyang maging ina na nagpapalaki ng anak. Kaya nagsabuatan siya sa ama niya para siraan ako. Ina, hindi niyo na ba kinikilala kahit ang sarili ninyong tunay na anak? Alam niya Oyaw na mas gusto ninyo si ate. At laging pabor sa kanya. Pero sa ganito kalaking usapin, hindi man lang kayo pumapanig sa patas na nararapat. At ipagtanggol ang inyong anak. Tagapamahalang Zhu. Sabihin mo mismo. Sino ba talaga ang tunay mong anak? Pag-isipan mong mabuti. Kapag nagsinungaling ka, alam mo ang kaya kong gawin. Hindi nagsisinungaling ang alipin ko. Si Yanchu lang talaga ang anak ng alipin mo. Iyan ang alam ninyong dalawa, hindi ba? Napilitan na nga si Nanay Zhu na umamin sa panlilinlang na ito. Imposibleng nagsisinungaling siya. Ina, paano mo nagawa? Asawa ko. Kayong dalawa, wag na kayong lumapit. Para sa anak kong mahal. Napipilitan akong pagtiisan ka. Kung hindi pa magsasabi ng totoo si tagapamahalang Zhou, papatayin ko siya. Kahit mapatay ko pa ang mali. Inaamin din ni Xinlan na si Yaoyao ang aking anak na babae. At least, siya at ang ikalawang prinsipe ay may formal na ugnayan na. Hindi basta-basta papatayin ng tansong mansyon ang anak niya. Kung patuloy pa siyang magmamatigas hanggang mamatay. Itong si Xinlan, ang baliw na babaeng iyan. Malay mo, may maisip pa siyang kung ano-anong nakakapagpasakit ng loob at nakakabaliw. Sinasabi kong si Yaoyao ang aking anak na babae. Huwag kang basta-basta magsalita ng wala sa lugar. Anong ebidensya mo? May isang marka ng kapanganakan sa likod ni Yaoyao. May isang kayumangging birthmark na hugis buwan. Kapag kumakain siya ng almendra, magkakapantal siya, at minana niya iyon sa akin. At maging ang kulot sa buhok niya, minana rin niya iyon sa akin. Naghanda si inay ng malinis na tubig sa bulwagan para sa pagkilala sa dugo at sa pagkakamag-anak. Bakit mo kailangan gawin iyan? Bakit kailangan pang gawin iyan? Mabuting anak, tiyente. Dahil gusto lang naming magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ipinanganak bilang alipin sa isang angkan. At pinalaki bilang alipin. Habang buhay ka ng alipin. Saan pa ang kinabukasan yan? Nako, ang ganda pala ng aking ina. Yung itsura niya kanina habang hinahatak palabas ang espada, grabe, astig na astig. Ganyan pala ang pakiramdam kapag may ina kang nagtatanggol sa iyo. Ina! Bakit ko ibibigay sa kanya ang pwesto bilang lehitimong anak ng tansong mansyon? Unti-unting nagkasundo na sina Yaoyao at ang ikalawang prinsipe. Siya ang anak na babae ng aming pamilyang Lu. Hindi ako sang-ayon. Kung ganoon, aalagaan na lang namin si Yaoyao bilang ampon na anak na babae. Tungkol naman sa ikalawang prinsipe. Sabihin na lang ang totoo. Tumabi kayo. At, Lu Yanchu, lumayas ka rito. Ay, ikalawang prinsipe pala. Ang aga naman. Akala ko aso lang ang tumatahol sa tapat ng aming pinto. Ang bagal-bagal. Pinatatawag ka ng ikalawang prinsipe. Ikaw, paano mo nasabi na aso ako? Wala po, akala ko lang po aso. Kasi sobrang tapang ng amoy ng tae, hehe. Paano naman mangyayari iyon? Ay, hindi po iyan ayon sa wastong asal.
Ang munting paborito ng ina. Kumusta ka? Ikalawang prinsipe, ano ang balak mong gawin sa dalaga? Haha. Pagdating ng ikalawang prinsipe, basta na lang niya akong hinila sa kwelyo. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa iyon. Huwag kang matakot, andito si inay. Ah! Lu Yanshu, sinabi kong bastos ka. Linawin mo iyan sa akin. Paano mo nagawang paratangan ako? Hindi kita kailanman patatawarin. Ni hindi na kita muling titingnan. Tititig pa rin siya sa akin. Kung hindi lang ako agad nakareaksyon. Baka nakagat na ako ng baliw na asong ito. Mukhang isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ikalawang prinsipe. Ngayong gabi, nalaman ng Reyna ang tungkol sa nakaraan ni Xiao Chu. Tawagin na raw kami sa palasyo, tingnan ninyo. Nye. Ah. Hehe. Mukhang nakita mo na, ina. Ako ang iyong ina. Ang talas talaga ng isip mo. Hindi man lang nailihim sa ina ang mga mata niya. Xiao Chu. Sabihin mo ng tapat sa ina. Gusto mo pa ba ang ikalawang prinsipe? Hindi, matagal na akong hindi nahuhumaling sa kanya. Ayaw naman niya akong pakasalan. Bakit ko papipilitin ang sarili ko? Xiao Chu, ang galing nga ng iniisip mo. Ang munting paborito ng ina. Makinig ka sa sinabi ng ina. Hindi magandang kapalaran ang ikalawang prinsipe. Masyado niyang inuuna ang sariling pakinabang. Masyadong inosente ang isip mo. Hindi mo siya kayang talunin. Ngayon, napatunayan mo na. Hahanap talaga si ina ng mabuting mapapangasawa para sa iyo. Para lagi kang masaya sa hinaharap. Kahit mapariwara pa tayo, ayos lang. Hayaan mong manatili ang munting giliw ni ina sa tabi ni ina. Babantayan ka ni ina habang buhay bago ako matahimik. Sanayin mo na lang siya. Ang sarili kong anak. Siyempre, aalagaan ko siya. Lumapit ka, bihisan ka ng maayos ni ina. Ngayon, tunay ka ng lehitimong dalagang anak ng aming pamilyang Lu. Hindi pwedeng may kahit anong pagkukulang dito. Umupo ka at hayaan mong bihisan ka ng maayos ni ina. Madaling maghilod ng buhok. At ang peres ng gintong alahas na iyon. Haha, napakaganda ng anak ko. Lumabas ka. Hayaan mong makita ka ng iyong ama. Ginoong Fujian. Maganda ba ang suot kong ito? Maganda. Noon, takot si Luya Oya o sa malayong biyahe at ayaw bumitaw sa sama ng loob. Hindi nangangahas magsabi ng tunay niyang saloobin. Ngayong araw, sa wakas, wala na akong kailangang alalahanin. Ina, ano ang iniisip mo? May kautusan ang palasyo, Reyna. Ina, isasama ko si Luya Oyaw para humarap sa inyong pagkikita. Dahil nagkasakit siya. Mas mabuting ako na lang ang sumama sa kanya. Ang abang lingkod at ang aking munting anak ay bumabati sa Reyna. Tumayo na kayo. Walang ibang tao rito. Hindi na kailangan ang formalidad. Maraming salamat, mahal na Reyna. Tingnan mo, lagi ka nalang ganyan kabait sa asal. Kaya tuloy nalalayo tayo sa isa't isa. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Mas lalo pang gumanda si Xiao Chu. Napakaganda. Ganito ang ayos at bihis. Sobrang bagay sa iyo noong kabataan mo. Sabi ko nga, si Xiao Chu ay lumaking kamukha mo. At mukhang tunay ngang anak mo siya. Para sa anak ng pamilyang Zhu, ang kasambahay. Paano mo siya balak ituring? Patawad po, mahal na Reyna. Ako at si Anhong ang kumuha kay Luya Oyaw bilang ampon naming anak. Hindi ba gawain ito ng inyong biyenan? Wala kang maitatago sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, pero huwag mo ring sisihin ako na hindi kita binalaan. Dapat naiwan si Luyaw. Pero hindi pwedeng maiwan ang kasambahay na iyon. Huwag kang magmadali sa utos ko ng pagkadismaya ay. Siya ang dapat asikasuhin. Maraming salamat, mahal na Reyna. Tingnan mo, kabait mo na naman. May pakwan ang may-ari ng silid.
Kakain ba o hindi? Sabihin na nga natin ang anak ng reyna. Ang mismong mahal na lakan. Hindi likas ang pagkakaparalisa ng kanyang mga binti. Nalason siya mula pagkasilang. Sino ba ang napakalakas ng loob? Na pati ang kanyang kamahalan ay nilason. Siyempre, si Consorte Liu, ang ina ng ikalawang prinsipe. Noon, sabay silang nagdalang tao. Mas huli ng kaunti ang buwan ni Consorte Liu kaysa sa reyna. Para maging prinsipe ang sarili niyang anak. Nilagyan niya ng lason ang reyna. Pero ilang ulit na siyang nabigo. Dahil lagi siyang naiiwasan ng reyna sa tamang tiyempo. Kaya nang maisilang ng reyna ang prinsipe nang umabot sa buwan ng sanggol. Nakahanap siya ng isang kakaibang gamot mula sa kanluran na walang kulay at walang amoy. Ipinahid niya ito sa laruan ng prinsipe. Kaya nalason ang prinsipe. Naparalisa ang mga binti. Habang buhay nang hindi makakalakad. May pag-asa pa bang magamot ang mga paa ng prinsipe? Hindi na ito magagamot. 20 taon na siyang may kapansanan. Matagal nang nanghina at nanguluntoy ang mga kalamnan ng dalawang binti niya. Kahit gumaling pa, hindi na rin siya makalalakad. Ay, kailungkot naman. Umalis kayong lahat sa harapan ng konsorteng ito. Umalis kayong lahat. Xiao Chu, ipasama mo kay Gao Yaya at mamasyal ka muna sa hardin ng imperyo. Napakaganda ng mga bulaklak doon ngayon. May pag-uusapan kami ng ina at ng emperatrice. Binibining Lu, sumama po kayo sa akin. Lan narinig mo rin ba kanina? Iyon ang naririnig sa puso ni Xiao Chu. Mahabang kwento ang tungkol dito. Mahal na ina, pakinggan po ninyo ang buong salaysay ko. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinasabi ng puso ni Xiao Chu. Anak ko. Hindi talaga siya likas na may kapansanan. Ako ang nabigong protektahan siya. Noong bata pa siya, nalaso na pala siya. Ako ang nagpahamak sa kanya. Hindi mo kasalanan, hindi talaga. Ang ganda ng bulaklak na ito. Napakaganda rin ng bulaklak na iyon. Binibining Lu, ang halamang ito ay Zuiyansi, isang handog mula sa mga banyagang lupain. Tinawag itong ganoon dahil ang kulay ng mga bulaklak nito ay tila pamumula ng taong nakainom ng alak. O, kaninong dalaga ka naman? Ako po si Luyanchu. Pagpupugay sa emperador. Pagpupugay sa Consorte Liu. Mabuhay ang emperador, 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon. Naway lagi pong malusog ang mahal na konsorte. Saang tahanan ka nagmula, dalaga? Bakit hindi pa kita kailanman nakita? Mahal na emperador, ang ama ko po ay si Luan Hong, ang punong ministro. Ikaw pala. Ikaw ang tunay na anak na babae ng punong ministro na ipinagpalit noon. Ako nga po. Kung gayon, paano mo nalaman? Ako ang emperador. At nasa tabi ko ang konsorte Liu. Paglitaw pa lamang ninyo. Ramdam ko na agad ang di nakikitang otoridad na bumalot sa paligid. Naisip ko, sino pa ba ang may ganoong pambihirang tindig sa buong daigdig? Kundi kayo lamang, mahal na emperador. Ha. Ang munting dalagang ito, mahusay palang mambola ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang tamis naman magsalita ng bibig ng batang ito. Sinasabi ko lamang po ang totoo. Tungkol naman sa konsorte Liu. Matagal ko na po kayong naririnig. May mga sabi-sabi. Kayo raw ang pinakamakisig, pinakamahinhin, at pinakamapambighaning konsorte sa palasyo. Pagkakita ko pa lamang sa inyo, alam ko nang kayo iyon. Aking host, may malaking chismis. Kakain ba? Kain na. Kanina lang, iyon ba? Ang babaeng iyon ang nagsasalita. Pero hindi naman gumagalaw ang bibig niya. Kung gayon, kanino galing ang isa pang tinig? Sa konsorte Liu na nasa harapan mo. Araw-araw siyang naglalagay ng pulbos na dumi sa pagkain ng emperador. Ano ang sinasabi mo? Galit na galit ang konsorte Liu sa emperador dahil ayaw niyang alisin sa trono ang prinsipe. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang ikalawang prinsipe. Kaya 2 taon na siyang araw-araw naglalagay ng kaunting dumi. Pagkatapos, tinatakpan niya iyon ng pabango. Masasanay ba ang tao sa pagkain ng dumi? Kapag bigla niyang itinigil, hindi kaya siya manibago. Possible. Ako, ang dakilang emperador na pinakamataas sa ilalim ng langit. 2 taon ko palang kinakain ang pagkaing may halong dumi. Mahal na emperador, ano po ang nangyari sa inyo? Mahal na emperador, ano po ang nangyari sa inyo? Huwag ninyong sabihing nagdadalang tao kayo. Hindi nagdadalang tao ang mga lalaki. Tama nga. Pero sa itsura niya, mukha talaga siyang buntis.
Mabilis, magdala kayo ng tubig. Bilisan mo, kunin ang malinis na panyo. Shoshu, may tae kaya sa isinuka ng emperador? Ang tae, palabas-pasok, dumaan na naman sa bibig niya. Kawawa naman po, manggagamot. Ipatawag agad ang manggagamot. Bakit hindi mo hinintay na mamatay ang emperador bago nagpatawag ng manggagamot? Pangit ang serbisyo ng eunuko na ito. Bagsak. Kamahalan. Hindi po ba nagustuhan ng kamahalan ang agahan na inihanda ko kaninang umaga? Walang hiya ka, umalis ka rito. Inuutusan kitang patayin siya. Opo. Ikaw ang sumama sa iyong ina nang pumasok siya sa palasyo. Opo. Shoshu, paano ko bababalaan ang emperador? Ang pagkain ng tae ay sobrang kadiri. Araw-araw siyang kumakain sa hapag ng korte. Baka mamatay sa baho ang mga ministro. Hindi ko rin po alam. Ang iyong ina ay nasa palasyo ng kuning. Halika, sumama ka sa akin at tingnan natin. Nagbibigay galang po ang inyong abang lingkod sa kamahalan. Nagbibigay galang po ang inyong abang asawa sa kamahalan. Emperatrice, umiyak ka ba? Sagot sa kamahalan. Matagal ko nang hindi nakikita si Lanner. Nang maalala ko ang mga nangyari noon. Medyo nalungkot lang po ako. Maupo po kayo. Aba, ganoon ba? Mag-asawang tunay na nagmamahalan ang dalawang iyon. Bakit pa nila inilalayo ang sarili nila sa isa't isa? Hindi ba iyon pagbibigay ng pagkakataon sa mga mapagsamantala? Shoshu, aling mag-asawa? Ang emperador at ang emperatrice ba ang ibig mong sabihin? Sila nga. Magkababatang magkasintahan sila noon. Marami silang pinagdaan ng pagsubok bago sila nagsama. Pero nang mabuntis ang emperatrice, nagplano si Consorte Liu para magmukhang siya ang nagdadalang tao. Nadagdagan pa ng mga usapin sa korte. Dahil napakaraming tao sa likurang palasyo. Nagkaroon ng sama ng loob ang dalawa at lalo silang nagkalayo. Ano? Ang totoo, mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Pareho lang silang nagpapakamatay sa pride. Walang gustong tumawid sa hadlang na iyon. Kung ako ang nasa kalagayan niya, pinatay ko na agad ang anak niyo na walang kaalam-alam, Dithi. Tama, ang sariling kaligayahan, dapat ikaw mismo ang lumaban para rito. Alin man sa gawin agad. Patayin ang lalaking iyon na kulang sa pag-unlad ang utak. O kaya ay umalis na lang ng malaya at walang lingon-lingon. Bakit magpapakulong sa loob ng mga pader ng palasyo? Kamahalan, inosente lamang po ang dalagang ito. Tiyak pong nakabangga siya sa inyo. Umaasa po akong mapapatawad ninyo ang kanyang pagkakasala. Ina, wala naman akong ginawang masama. Tumayo ka na. Sakto ang timpla ng tsaa. Uminom ka po. Isang tasa lang ang tsaa, akala mo mapapaalis mo na ako. Wow, ang ganda pala ng emperatrice kapag nakangiti. Para siyang diwata na bumaba sa mundo. Ha 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 ha. Ikaw talaga ang tamis ng bibig mo. Sino ang mas maganda, ang emperatrice o ang iyong ina? Ang emperatrice ang pinakamaganda. Emperador, emperatrice. Mayroon po akong hiling na medyo hindi nararapat. Sabihin mo nga. Emperador, emperatrice. Nais ko pong mapangasawa ang prinsipe. Xiao Chu, ano ba ang sinasabi mo? Ina, seryoso ako. Matagal ko nang hinahangaan ang prinsipe. Matagal ko na pong nais mapangasawa ang prinsipe. Ngayong nasa tamang edad na ako. Tulungan ninyo po akong matupad ito. Emperatrice, huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan kong mabuti ang prinsipe sa hinaharap. Sa tingin ko naman, kung hindi ka tututol sa kapansanan ng prinsipe, bagay na bagay kayong dalawa. Mukhang maganda ang panahon ngayon, hindi ba?
Paano kung tawagin natin ang ilang maharlika para mamasyal sa hardin ng imperyo? Kung gayon, tungkol naman sa balak kong ipakasal siya sa prinsipe. Hindi pa kayo nagkikita ng prinsipe. Mas mabuting magkita muna kayo bago magpasya. Mabuti rin iyon. Ang prinsip, si Feng Bichi. Siguradong hindi naman pangit ang hitsura niya, ano? Parang nabanggit siya sa aklat. Sinasabing kahawig ng ina ang prinsipe. At siya raw ang pinakagwapo sa 3 prinsipe. Ah! Ha! Esan! Sumasagupa po ang inyong anak sa ama at ina. Bichi, maganda ang panahon ngayon. Sinabi ng iyong ama na lumabas ka muna at umupo sandali. Huwag kang laging nakakulong sa silangang palasyo. Shoshu, Shoshu. Iyan na ang prinsipe. Totoo ngang napakagwapo niya. Pero nakakatakot naman ang presensya niya. Pakiramdam ko ang tingin niya. Kayang palamigin ng tuwiran ang mga ugat ng dugo ng tao. Ano ba iyan, aking host? Hindi pa nga siya nagsisimula. Kung urong ka ngayon, iminumungkahi kong humanap ka na agad ng ibang target. Pero kailangan kitang paalalahanan. Sa buong imperyong Daifeng, siya lamang ang mas makapangyarihan kaysa sa ikalawang prinsipe. Ikaw ang bahalang magpakasal o hindi. Ipinatawag ka ni Bichi ngayon. May nais siyang isang guni sa iyo. Si Lu Yanchu, lehitimong anak ng tanggapan ng punong ministro. Kanina sa palasyo ng Kuning, sinabi niya sa akin na matagal ka na niyang hinahangaan. At nais niyang maging iyong konsorte. Hinahangaan niya ako. Binibining Lu, ano ang hinahangaan mo sa akin? Hinahangaan mo ba akong isang lumpo? O hinahangaan mo ang 4 na mataas na pader ng silangang palasyo? Mahal na lakan. Hindi po tama ang sinasabi ninyo. Una, hindi po kayo lumpo. May karamdaman lamang po ang inyong mga binti. Ikalawa, hindi pa ako nakatira sa likod ng mga pader ng silangang palasyo. Kaya paano kung malalaman kung maganda o masama roon? Ikatlo, narito ako upang ialok ang kasal na ito. Hindi upang kaawaan kayo. At lalong hindi upang makiramay sa inyo. Sa tingin ko, nababagay kayo sa akin. Kailangan ninyo ng isang konsorteng prinsesa na hindi kayo sasaksakin sa likuran. At kailangan ko ng isang sandigan na poprotekta sa akin at sa aking ina. Ang tawag dito ay kapwa natin na kukuha ang kailangan natin. Isang patas na kasunduan. Walang may utang na loob kaninuman. Kaya, mahal na lakan. Kung sa tingin ninyo ay hindi ako nababagay, sabihin ninyo ng tuwiran. Hindi ako magpipilit. Pero huwag ninyo akong lokohin gamit ang mga salitang iyan. Hindi ako kumakagat sa ganyang palusot. Aking munting sinta. Nananligaw ka ba o nakikipagnegosasyon? Lu Yanchu. Hindi ka ba natatakot sa akin? Kung gayon, kailangan muna ninyo akong pakasalan bago ko malaman. Bukod pa roon, napakagwapo naman ng kuya prinsipe. Talagang matapang ka. Tungkol po sa aking kasal. Kayo na po ni na ama at ina ang magpasya. Ha 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 ha. Uy, ang galing ko, di ba? Ang galing, ang galing. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Kuya Prinsipe, itulak kita roon para manood tayo ng mga bulaklak. Mula noon, ang tadhana ng lehitimong anak ng punong ministro at ng prinsipe ng silangang palasyo ay tahimik na nabuo sa gitna ng tagsibol at mga bulaklak na seresa.